explain po, what makes it a violent discipline? Parang physical abuse, pag ginagamitan ba yan ng sinturon, sinasampal, ano ba, o kinukurot ng maliit at masakit? Opo. Meron bang kumbaga basehan para masabing ano na yan, violent discipline na yan? Yeah. Kasi po sa ilalim ng ating batas, pag sinabi mo na na karahasan, ito ay maaring nga po sabi niyo kanina psychological or physical po, no. At ibang tawag po natin dito ay corporal punishment. At ito nga po yung nangyayari sa ating mga bata, no, yung lalo na yung batay sa pag-aaral between the age of 3 to 9 ay nakakaranas nga po ng ang halimbawa po nito konkreto, pamamalo. Pamamalo na hindi lang yung kamay yung ginagamit po, no, kundi minsan gumagamit sila ng mga belt. At iba pang yung dito sa Pilipinas, yung pamalo minsan kahoy, puno. At ito po ay nangyayari nga po. At sa ilalim ng ating batas, ito po ay pinagbabawal. Ito po ay kinukonsider natin na isang pamamaraan ng pag-abuse, no. So under RA or Republic Act 7610, ito po ay may karampatang parusa kung ito po ay marireport sa mga kinauukulan. So any form of pamamalo or corporal punishment, ito po ay bawal sa ating kasalukuyang batas dito sa Pilipinas. At saka Ma'am Bing, parang nakababahala pa, palaki ng palaki po yung numero ng mga kaso na yan. Bakit po kaya, imbis na ito na nga at pinagbawal na ng batas, subalit imbis na mabawasan ay lalo pang dumarami? Meron po kaming sinusulong yung tinatawag natin positive parenting po, no. Maraming pamamaraan po na pwedeng gamitin ng mga magulang or caregivers na para madisiplina yung mga bata at sana nga sa positibong pamamaraan. So meron po tayong pending bills po ngayon, no, sa both houses of Congress na nag-encourage na gumamit ng mga ibang pamamaraan ng pagdisiplina or pagtuturo kung paano mag-behave properly ang mga batang Pinoy. Pangalawa po ay dapat ito ay ituro rin po, no, sa mga komunidad, no. Ang ina-advocate nga rin po namin, no, yung positive parenting ay maisama sana, no, doon halimbawa sa 4Ps. Di ho ba sa 4Ps kasi isa sa mga programa dito ay yung aside from giving the financial support, nagkakameron rin ng capacity building or yung mga pag-aaral, yung mga magulang, no, paano magpalaki ng mga anak. So, mas ganun po kasi Miss Pat at Miss Ali, kailangan talaga cultural yung ating dito, no, approach. No. Kasi babaguhin po natin yung paningin natin na sa pamamaraan lang ng pamamalo, maaring madisiplina ang mga bata. Marami hong pag-aaral ngayon, ma'am, na nagsasabi na pwedeng turuan, mag-behave yung mga bata. Halimbawa sa pamamagitan ng modeling or yung pagpapakita kung ano yung tama o mali. Or yung sinasabi na maari po na sana sa halip na pagalitan yung mga bata pag nakagawa ng kasalanan, parang ipapakita sa kanila na mali ito. At pag nakagawa sila ng mga mabuting bagay, mas ito sana yung pinupuri, parang positive reinforcement ng mga good deeds rather than pag-highlight ng mga hindi magagandang nagagawa ng mga bata. So, parang yung marami po, no, parang yung sa sa halimbawa sa American Pediatric Association, sinasabi nila there are 10 ways how to teach children or how to teach child to behave, no. At dito sa ating Pilipinas, ganun rin yun ating paniniwala, no. Marami talagang pamamaraan paano matuturuan ang mga bata na piliin lagi yung tamang asal kaysa sa maling gawain na hindi ginagamitan ng psychological or physical punishment. Miss Bing, can you share with us yung 10 ways na paano i-disiplina ang ating mga anak na hindi kailangan, you don't have to resort to physical or psychological abuse?
Yeah. Yun isa yung nabanggit ko kanina yung term nila show and tell. Show So and ito yung tell. pagpapakita ng ano yung tama, no? So yung mga magulang mismo yung primary ano po dito, no, actors, no, na ipakita sa pamilya pa lang. Pangalawa, yun daw pong pag-set ng limits, no? Parang bata pa lang, sasabihin mo na, itong oras na ito, ito yung gagawin mo. Or hanggang dito lang, yung pwede mong gawin pag ganito yung sitwasyon. Yung pangatlo po, yung pagbibigay daw ng give consequences. Halimbawa, tuturuan natin yung bata, pag binato mo tong laruan mo na ito, hindi mo na ito magagamit ulit or masisira, wala ka ng laruan. So yung implication ng mga such act, no, kahit naggaano kasimple yan, na maiintindihan ng bata. Pang-apat po daw ay yung hear them out. Yung, Hear di ba them yung out. pakikinig, no? Bakit mo ginawa ito? Bakit hindi ka pumasok sa school? Or bakit tinapon mo or sinayang mo yung pagkain? So, papakinggan natin sila, no, bakit nila ginawa itong bagay na ito. Tapos daw po yung panglima ay yung give them your attention. So, yung pakinggan mo, pag nagpapaliwanag sila or bakit ginawa nila ito, you ask them, no, bakit mo ginawa to? So, ibibigay mo daw yung attention mo sa kanila. Pang-anim daw po ay yung catch them being good. So, instead of binabantayan natin na masama yung ginagawa, pag nagagawa sila ng mga mabubuti, yun yung natin, i-reinforce natin. Oh, that's a I-praise good, nyo. very good. Yung mga ganun po na na pag mga komento daw ay nakakatulong. Yung pang-pito po ay know when not to respond. So halimbawa, nagtatantrums, so, minsan 'di ba nakikita po natin 'yan sa mga department store, 'di ba nagtatantrums yun So ang hindi na instead na pagalitan mo sila in public, kausapin mo daw po sila. Tapos po, be prepared for trouble. So halimbawa, yung mga magulang ganyan, no. So yung kasabi ko kanina, no, papaliwanag natin pag ginawa mo ito, mas maraming consequences, mas may may mangyayari na hindi maganda. Tapos na po yung pang-siyam, redirect bad behavior. So, pag mali yung ginagawa ng i-redirect mo siya, para instead na ang piliin niya yung hindi tama, ay i-redirect natin sila sa good behavior. At yung parang yung pang-sampu daw po ay call a time out. So, parang yung mo nga na, bigyan mo siya ng panahon po, no, na gawin niya to, pero dapat daw po talaga ipaliwanag right after such bad act ang gawin. Hindi mo siya palalampasin rin na the following day or ang po daw dito ay ayusin ang pagsasabi, no, na pagbibigay ng feedback na such act ay hindi siya mabuti. Let's get together. Sunday 25.